A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa sa'li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, nag-iisang Diyos, pinakamahabagin, pinakamaawain. Alhamdulillah, salamat tayo sa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salamat tayo sa Allah. Binigyan tayo ng pagkakataon ulit. Isang linggong nakalipas na naman. Papalapit na po ang Ramadan. Bago natin umpisahan itong ating episode 16, ang pagsisikap maging dahi, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kadakilaan, sa kanyang mapagpatawad, Al-Ghafur. Mapagpatawad siya, siya lang ang mahinga ng tawad, no? Sapagkat siya lang ang nag-iisang Diyos. Kailangan din natin ipagsalawat sa Propeta Muhammad nang naway ang habag at kapayapaan ay mapasa kanya, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mga companions, no? At saka ating lahat, magbibigkas po kami ng magbibigkas o magpapaabot kami ng kapayapaan sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. So, malapit na Ramadan, no? Bali, zakat pa rin ang ano natin, no? Dato Ustad, no? Magsalam ka, Dato Ustad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ating mga kapatid na sumabay ng ating programa po at magandang gabi po sa ating mga kapatiran ng mga hindi mga Muslim na kung saan kayo po ay nakaantabi din sa aming programang pagsisikap po na maging dai. At alhamdulillah, yun na nga, binigyan na ulit tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkataon na upang ating maparating ang mensahe ng Islam sa abot po ng aming makakaya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng ating kapatid Dato' Hamid na yung Ramadan, paparating na po, ilang araw na lang ay masasalubong natin at ating makasama po, isang buwan nating pagsasama, naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng gantimpala sa ating pagsisikap. At naway ang tinatawag natin na yung kaligtasan natin mula sa impyerno. Naway ating magtanggap na. Kasi ganito yan na nagtostad. Napansin mo, biglang hindi ko hindi ako masyado prepare. Pagkaintindi ko sa pagsisikap, prepare ka man o hindi, nagsusumikap ka. No? So, ganun po sa amin, pwedeng paulit-ulitin ang sinasabi namin sapagkat yun din ang ginawa ng Propeta Muhammad. Yung dala-dala niyang mensahe na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipaulit-ulit. No? So hindi po tayo nagsasawa dyan na ipaabot natin. Ganun pa man, sa pag-aabot ng mensahe ng Islam, ay kami mismo ay nagbibinipisyo tayo rito sa ganitong kasi nga, Paalala eh. Paalala rin sa amin. Una sa ating sarili. Kaya nga lahat po ng Muslim ay katungkulan o obligasyon ng dawa. So paano magdawa? Kailangan magsaliksik ng kaalaman sa Islam. So ang dawa po ay pinapropagate po namin ang kadakilan ng Allah at saka yung mga katuruan na dala-dala ng Propeta Muhammad, which is kapayapaan po. So kapayapaan ito sa mundo, as lalong kapayapaan sa kabilang buhay. So, ganun, Ustad, balik tayo doon sa zakat. So, kanina mayroon na akong konti, So, kanina sa ating meeting, Masyora. hindi, sa Mancom. Sa Mancom. General Staff Meeting. So, napansin natin na mayroong isang quote doon na kinukot nila yung golden rule patungkol kay Confucius. Nag-quote din sila mula sa Bible. Pero tayo rin nakapag-quote din tayo mula sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero yung napansin natin doon kanina, yung kay Confucius at saka mula sa biblical ay talagang makikita mo na kaiba sa talaga yung katuruan ng Islam. Hindi, ang nakita natin doon, parehas sila na nag-abot ng kapayapaan. Tapos pagpatuloy. So, maganda yung hangarin, na kung saan yung paggawa ng, kung ayaw mong gawin sa iba, yung ayaw mong gawin sa iyo ng iba, ay huwag mong gawin. Ganon din naman sa natakil doon, mula sa passage ng Bible, na yun na nga, kung gusto mong gawin gusto mo nang gawan ka ng mabuti ng ibang tao, ay gumawa ka rin ng mabuti sa ibang tao. Nakalagay din doon na kung naniwala ka sa Diyos, i-honor mo. Yun, at sinabi mo kanina na yung pagiging mabuti ay hindi lamang yung intention o yung layunin mo na nagkakaroon ka ng return, ng kabutihan din. Kailangan naghihintay ng kapalit. Pero sa atin sa Islam is, kung titingnan natin yung mga passage, yung sinasabi ng Propeta Muhammad, talagang inuuna talaga yung faith. Yes. Yung belief, na kung saan bago ka gagawa ng kabutihan. O bago ka gagawa ng isang bagay na ito ay ikakabuti ng ibang tao. Yes. So bago talagang inuuna mo talaga muna yung paniniwala mo. Yes. Unang-una sa Allah at sa kabilang buhay. Yes. Kasi itong lahat kasi ng mga gawain ito, yung gumagawa ka ng kabutihan din sa kapwa mo, kung hindi mo ito isa na alang-alang para kay Allah o para sa dakilang Diyos, at ikaw ay nangangarap ka na ikaw ay makapasok doon sa hardin ng kabilang buhay,
Ay, magiging in Ang vain, vain. magiging in Yes. vain ito yun. Parang walang silbi. Yes. Kasi para sa atin, itong mga gawain, yung pagsikripisyo mo dito sa mundo, kapag wala yang connection doon sa Diyos at saka sa Yun. kabilang buhay, talagang Mo. hindi yan masasaksis eh. Tumbok mo kasi yung nakita natin doon, posible may nakikinig sa atin, mga kasama natin ng Muslim doon sa ano. Pare-parehas, puro kagandahan, kabutihan dito sa mundo. Pero ang kaibahan sa Islam, doon sa isang hadis ng Propeta Muhammad, doon sa isang Diyos at sa kabutihan, kagandahan, na pag-ugali o pagkikilos dito sa mundo, yung pinaka doon, kakaiba doon sa kabila, yung kabilang buhay. Yun eh. Na parating nandun yun, yung kabilang buhay. You know, bago na tayo siya pumasok, naging interesting tuloy ang topic natin. Sa Islam kasi po, makikita mo detalyado ang hereafter, afterlife, or kabilang buhay. Detalyado yan. So sa ibang kasulatan, sa ibang reliyon, wala kang makita na ano eh, na Na-affiliate, no? parang detalyado na mayroong reward doon na kinuwento anong mayroon sa paraiso, mayroon kung anong mayroon naman na punishment no? Sa grave kasi may life, may buhay sa grave, tapos mayroon din sa impyerno, sa judgment day, yun ang Islam eh. Kaya kompleto eh. Pati yung napipicture mo sa utak mo, yung Yawmul Qiyamah, yung Judgment Day, ano yung mga itsura ng mga tao, detalyado yan eh. No? So yun ang, kaya nga yung mga ibang kapatid nating nagbalik Islam. Meron palang ganun, so doon sila nagkaka-interest. No? So Kasi nabuksan sa kanila. yung parang puwang sa kanilang pag-iisip, napunan siya nung sila ay Yun. So yun nga, buwang nga, na kulang. Kasi parang floating. Floating. Sila eh. So yan ang Islam kasi totoo. Sabi, nandyan lahat sa Quran, sa hadis ng Propeta Muhammad, yung first and last, inukwento lahat dyan. No? So sa ibang Kasi reliyon, ito yung reliyon na kinumpleto na eh. kaya sabi nila, nag-aagin tayo ang Quran, ang kumpletong banal na aklat, ang reliyon ng Islam ang kumpleto. Pero pag sinaliksik mo, nga, kasi kinukwento yung mga sinaunang panahon, pati yung bagong likha, Yung before, ang mundo, yung kasalukuyan at saka yung yung future pa. No? Wag na nating lawakan yung sa mga invention eh. Marami akong pwedeng masabi dyan eh. Inshallah pag-usapan din natin yan. Sa mga ibang episode kasi after Ramadan. Science and Quran. Yun na nga eh. Inshallah, no? Lalo na sa'yo. Kaya nga eh, kailangan ma-research ko ulit yung ano ko. No? So, sa Islam lang eh. Nakita mo, so nakakatuwa kasi yung kanina, nag-ano tayo ng, kasi pinapractice natin dito, masaya tayo na lahat ng reliyon ay napapractice. Pero iba yung sa Islam eh. Parating may God doon na one God, yung faith. Tapos, doon tayo pari-paris doon sa mundo, makamundong bagay. Like, for example, yung kapayapaan sa mundo, kabutihan, kagandahan. Pero doon tayo nagkaiba na naman, doon sa akhirah, yung kabilang buhay. Di ba? Kasi yun ang mas importante. Yun ang mas importante. Di ba may hadis sa Ustad na, Gatuatul Fatah na, yung, pag magdudua ka daw, humingi ka ng dua, dapat, kung isa sa mundo, kailangan mo sa mundo kasi magdudua ka ano kailangan mo sa mundo, ibibigay naman sa iyo. Dublihin mo yung sa akhirah. Kasi mas importante yun eh. Parang yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah, bigyan mo kami ng goodness dito sa mundo at sa kabilang buhay. Isa yun sa mundo. Kabilang buhay, akhirah. At iligtas mo kami sa apoy ng
impyerno. So dalawa ang kabilang buhay doon. So yun ang Ustad, tama ba ako? So isa sa mundo, dalawa sa akira. Yung dua. No? So iba no? Sana naintindihan tayo ng ating mga taga-subaybay na ang Islam ay mas importante yung sa kabilang buhay. Tama. Tama po ba? Sinabi naman ayun, wal akhiratu khairu wa abqa. At walang hayatud dunya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung buhay natin dito sa mundo ay karadalian lamang at ang kabilang buhay ay mananatili. Yun ang permanent. Mas pinakamainam. Inshallah. Sige, So balik ngayon, tayo sa inshallah, zakat. yung napag-usapan natin yung patungkol sa zakat, di ba? So inshallah, yung ating pag-uusapan ngayon natin yung Hamid is patungkol sa sino ba ang karapat-dapat na bigyan ng zakat. Who are those qualified who will be given zakat, yung alms giving? Inshallah. At saka pangalawa din, inshallah, sa abot ating makaya, ano ang kahibahan ng zakat at saka yung zakatul fitr? Kasi Yan. ito ang hindi naiintindihan ng ibang mga Muslim. Ito yan ang Ustad. Lalong-lalo na yung Ramadan, napalapit na, napapanood din dito yung zakat. Yung zakatul fitr. Inshallah. Na obligado lahat yan. Yun, obligado. At ano ang kaibahan nila? Yeah. Inshallah. So ngayon, inshallah, ito po, mayroon po tayong 8 no, na tinatawag natin na mga karapat-dapat no, na bigyan ng zakat. No? Karapat-dapat na bigyan ng zakat. 8 na kinukuha sa Baitul Mal. Ayun. At ito ay hindi dapat ibigay maliban lang dito sa 8 na ito. So walang sobra, walang dagdag, kailangan dun lang sa 8 ibibigay. Yung zakat po, yung kusang binibigay na obligasyon ng isang Muslim dun sa qualified din na magbigay. Kasi hindi porke Muslim ka ay lahat ng Muslim kailangan magbigay ng zakat. Napag-usapan natin last episode, lalo na yung mahirap. Hindi rin obligado ang lahat na bigyan ng zakat. Talagang mayroon lang. Ito 8, inshallah. Bago mo sabihin yan, meron akong kwento sa iyo, which is alam mo na to. Inshallah. Nung araw ng, I don't know, mga sahaba na o tabi-tabihin o yung araw nila. Dahil na-practice na yun nung almost 3/4 of the world ay naging Muslim. Dahil napapractice na strictly compliance, hindi lang strictly compliance, kundi talagang yung mga Muslims ay napaka-religyoso noon. Yung bylaws sa Sharia, yung zakat, ay binibigay talaga. So walang mahirap nung araw. Ang palatandaan po yung maraming nasisirang pagkain sa daan na sinasabit na lang. Kasi walang kumukuha ng zakat. Nung araw, narinig mo ito, Ustad, yung almost maraming naging, dumami yung mga 3/4 of the world naging Muslim na. So, dahil lahat nagbibigay ng zakat, ang nangyari, ang palatandaan doon na lahat walang nagugutom. Kasi yung mga, halimbawa, tayo, kaya tayo, wala tayong mapagbigyan, hindi ko tatanggapin yan kasi ako magbibigay din ako ng zakat. So nilalagay na lang sa daan, sinasabi. Tama ba yun, Ustad? Yung narinig natin sa mga ulama. So in this modern world, kung i-relate mo yan, ang economy natin, a good economy, ang pinakamarami, middle class. Konti ang lower class, yung mga mahirap, konti. Ang upper class, konti rin. Konti. Ang pinakamarami middle class. Yun ang nakikita ko na posibleng totoo nga yun, no? Yung poor economy, ang pinakamaraming mahirap. Konti ang middle class, marami din upper class na mayayaman. Ngayon, daming billionaires na Pinoy. Di ba? So, nung panahon noon, dahil na practice nila, na-observe nila yung zakat, lahat pumunta sa middle class. Kasi yung mayaman, mas maraming zakat, binigay sa mahirap, ito namang mahirap, yumaman, may pagkain, pati yung middle class nang bibigay. So lahat sila pumunta sa middle class.
Kaya nga ang Islam perfect eh. Siyempre, gawa ng Allah yan. Kasi yun, batas ng Diyos. Batas ng Diyos. Siya yung nakakalang kung ano ang ikakamuti ng tao. Kaya nga, sana makarelate sa akin yung mga economist. So, kung dumami ang middle class, walang mahirap, walang sobrang yaman, lahat masaya. Zakat lang ang obligado dyan. Ang solution dyan. Saka Yun yung- ano rin, at saka nakikita natin vividly, di ba? Sa mga Islamic country, no? Oo. Nakikita natin, no? Kita natin, ang Libya, nung di ginera. Walang mahirap mga sa bigar kanila. eh, walang bigar. Walang bigar. Walang Oo. Eh kaso, nasira ng Middle East. No? Oo nga. Tama. Saudi Arabia, no? Sa Saudi Dubai, Arabia. UAE, mga lugar na kung saan nakikita natin na na-apply talaga yung ano eh. Oo, kasi na-apply yung batas ng Sharia. Sana kunin ng Philippine Constitution, yun lang ang kunin. Para wala nang mahirap sa atin. Kasama sa ano, sa PDP 83. Oo, presidential decree. No? Oo. So, zakat, lahat ng kahit di Muslim, mag-zakat. Di lahat walang mahirap. Kasi, at saka walang konti lang ang sobrang yaman. Yan, no? Zakat. Proceed. So, basahin ko muna yung aya, no? Sige. Ito yung aya na kung saan nagiging obligado ang zaka na ibigay doon sa 8 klaseng kakanggap. May tawag dyan sa Maranao, sinaf, sifat, parang walong binayad Yeah, pa no? niya. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan min Allah wallahu alimul hakim." Na ayon sa salin ng kapaliwanagan na katotohanan ang sadaka, at itong tinutukoy dito na sadaka, ito yung zakat, no? Na ito ay para sa mga lil fuqara, para sa mga mahihirap. Ito ay para sa mga taong fuqara, yung mahihirap na walang-wala talaga. Wala talaga. At saka yung lil fuqara na kung saan yung kinikita nila ay hindi sapat. Di sapat talaga. Yun. At saka yung mga amilina alayha, yung mga tao na kung saan sila Dito na tayo magbibilang? Doon na hindi pa. Hindi pa. No, sige. I-elaborate mo na. Elaborate mo na. At yung mga tao na amilina alayha, yung mga tao na kung saan sila ang inatasan sa paglikom nito. No? Yung naglili ko, Meron bibigyan silang din. sweldo eh. Meron sila. Wal mu'allafati qulubuhum, at yung mga tao na kung saan lapit ang kanilang puso sa Islam. Alam mo yung naglili ko, kaya bibigyan. Para hindi ma-attempt. Yun. At least, meron sa'yo. Konti lang naman. Yun. No? Wafir riqab, at saka yung riqab, ibig sabihin na yung mga tao na kung saan yung mga naging alipin o alila, no? Inshallah. Kung walang slave ngayon, meron tayong mga domestic helper. Walgarimina, at saka yung mga nabaon sa utang. Totoo. At saka yung para sa landas ng Allah, at saka yung mga tao na naglakbay na kung saan naputulan sila ng panggasto dahil sila lang pag-travel. So yun ay kasama doon sa tinatawag natin na karapat dapat na bigyan. So inshallah ngayon atin niyang i-elaborate kunti, no? Inshallah abot ng ating makakaya. Ito po ay ayon sa salin ng kapaliwanagan, mula po ito sa tinatawag natin na Quran, no? So alhamdulillah, unang-una po ang sabi natin kanina yung al-fuqara. Al-fuqara. Al-fuqara, ito po ay plural form ng fakir. Yung fakir ibig sabihin mahirap, no? Yung plural form ng fakir ay yung fuqara, ibig sabihin mga mahihirap. Ay, hirap talaga. So, ito yung mga mahihirap na Parang walang bang sura yan? Fuqara. wala. Pero marami sa aya eh. Saya lang siguro para. Marami sa Quran yung Excuse fuqara. me, ano mo? Inshallah, no? Baba. So, unang-una po yung al-fuqara, no? Ito po yung mga mahihirap, no? So, yung mahihirap po na kung saan walang trabaho. No? So, ito yung tinatawag natin na al-fuqara. So, walang hanap buhay. Walang hanap buhay. So, yun po ang pinakauna. No? Pangalawa po ay yung al-masakin, yung miskin. Yan yung miskin. Yun yung tao na kung saan mahirap sila at yung kinikita na nila ay talagang hindi sapat para sa kanila.
So, instead na makakain ng 3 beses sa araw, yung iba, isang araw lang. So iba pala yung al-fuqara sa miskin, no? Mas ano yung fukara, mas... Fuqara. Oo. So, yun ay tinatawag natin na pangalawang may karapat-dapat na bigyan ng zakat. At yung pangatlo, Dalawa. yung al-amilina alayha. Ibig sabihin po yung amilina alayha ay yung mga gumagawa para dito at naglilikom. No? Parang nagsisilbi na sila yung nangangasiwa. Pero hindi malaki binibigay sa kanila. Yung sapat sa kanila. Sapat lang. Nangangasiwa sa pamamahagi ito sa mga ulilang Muslim. Sila yung nagdi-discriminate. No? Kung para kanino talaga ibibigay ito. Distribute. Sila yung mga nagtatrabaho nito. So dapat sila yung talagang may integrity Yun, sa At Allah. hindi basta-basta yung mga tao dito na tinalaga dito. Kailangan talaga na kasi pera Oo. pera. So kailangan yung integrity, yung iman ng isang Muslim na Kailangan naglilikom yan. yung amana eh. O amana eh. Yan yung siguro mga kilalang mapagkakatiwalaan. No? So alam mo na Yung tao na wala silang past na mga patungkol Oo. sa yung mga tao ganyan. corruption. Yung nakita mo, ay, kahit na iwan mo yung mo, hindi niya kukunin. Yun, Ah, So yun ay, sige. yun ang tinatawag natin na al-amilina alayha. Alami. Yung amilina alayha. Lina. So, amil. Amil, amil. Galing sa rukun na Amil. Amal. Yung gawa. Yung amal. Amil yung tao. Yung tao, yung amil yung duwer eh. Yeah, Duwer ng duwer. amal. So yun po, no, ang pangatlong tao na karapat-dapat bigyan ng zakat. Pang-apat po ay yung al-mu'allafati qulubihim. Ibig sabihin ng al-mu'allafati qulubihim ay ang mga sinasanay ang kanilang mga puso sa Islam. Yan yung mga afid siguro. Yung mga sinasanay ang kanilang mga puso sa Islam, maaring ito ay lalaking Muslim na mahina ang kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin yung tao na mahina ang kanilang pananampalataya, bibigyan siya ng yung zaka, o di kaya yung tao na kung saan bibigyan siya ng zaka upang mapalapit ang kanyang kalooban dito sa Islam. So, ibig sabihin nito ay o di kaya isang lalaki na kafir upang siya ay mahimok sa Islam. O kaya ay para maibsan ang kanyang pagminsala. Para pamalit doon sa kasalanan niya. Parang instant iba-ibsan. itong tao na ito na isang hindi mananampalataya o mananampalataya na kung saan parang yung Hindi ba yan gumagawa yung siya ng masama? violente. Hindi kaya blood money, pwede yan. Hindi siya, no? Hindi. Ibig sabihin, yung tao na violente, Ah, bigyan siya ng zaka para maibsan ang kanyang maging para alimwa, tulisan. yun. Tulisan niya. Oo. Sige, bigyan natin yung Para hindi para hindi na magpulis. hindi Hindi na siya mag-hold up. Hindi kaya yung tao na kung saan. Pero hindi pwedeng parating bibigyan kasi baka usado. At saka Baka yung itong instilled niyan, no? Yun. Yung wisdom dyan. Correct me if I'm wrong. Sa yung mga taga-subaybay natin, mga ulamang Muslim scholars. Baka kasi, kaya makagawa ng kasalanan, Yun. mang-hold up, kasi kailangan na kailangan niya. Yun. Kasi nga, hindi siya wala siya makain, o kaya walang hospital. So yun, pwede mong bigyan ng zakat. Yun. Hindi yung talagang profession niya, ay tulisan. Yun. Oh. Yan ay, For example, yung kuratong, okay, Yan saya. sa Islam, diba? Pinipigilan natin yung mga ganyan Oo. klaseng gawa. So, iba yun. So, case-to-case basis, ha? No? So yun po, at saka Sige lang. kabilang po dito yung tinatawag natin na yung isang tao na yung kanyang puso ay maantig o malalapit sa Islam. Talaga. So, pangilan yan? So ito yung pang-apat. No? So, talaga. Yung mga feed. Kasi itong Islam is walang pinipili rin eh. Kahit mga hindi Muslim, talaga Tinan mo, ha? binibigyan. Hindi Muslim yun. Pero, entitled sila sa zakat. Yun, Kung qualified sila. yun. Kahit hindi Muslim, di ba? Lalo na yung mga tao na may ano ba, yung parang ano sa Islam, Yung pagmamahal.
kaibigan ng mga Muslim. Yun. Parang yan. Oo. Alam mo, dapat malaman yan ng ating mga kapatid na Muslim. Kasi, yes, priority yung Muslim. Pero kung merong mga Christian dyan na mababait, Yun. tapos walang pulubi, o kaya mahirap, na entitled sila sa zakat. Yun. So yun po ang pang-apat, no? So dito po tayo sa pang-5 ay yung ar-riqab. Ito ay yung isang Muslim na alipin na bibilhin ng zaka upang siya ay mapalaya. So ano yan? So dati, no? Mayroon Dati yan. yung slavery, no? Slavery. So para yung ginawa ni Abu Bakar, radiyallahu anhu kay Bilal, radiyallahu anhu. Pero alam mo, may naisip ka bang pwedeng dito sa modern world ngayon, kung walang slave, bibili mo, posible yung yung mga Na-captivate. yan, blood money. Kasi hindi naman blood money, not necessarily nakamorder na eh. Halimbawa, rido, nagastos ka para tumigil yung away ng both families. Marami yan sa ating mga sultan, mga dato, at even politician ng Muslim. Kung bibigyan sila ng pera sa both parties, tapos ikaw, kung magzazakat ka, pwede mong ipasok doon. Di ba? Kasi ano yan eh. Na-stop mo yung no? So maganda, no? Inshallah, ating muna. Yun lang ang hindi ako sigurado kung pwede yun eh. Kahit na yun, for example. Pwedeng sadka, pero yung zakat, hindi ko alam kung pasok doon. Ganun parang katulad din yan sa yung halimbawa isang Muslim na Pilipino o hindi kaya nahuli sa ibang bansa. Tapos kailangan talaga na siya ay palayain kapalit ng pera. So inshallah, Yung slavery, isang guli sa ating mga ulama po. Sana yung mga ulaman natin ay may turo nila sa atin. Kasi ang ng Islam is itong Islam is talagang inalis niya yung slavery. Yes. Ito kailangan sa Islam. Isa doon sa naikwento ko, yung sibilan. hindi, bukod doon, yung dahil lahat ng zakat, wala nang mahirap, lahat na walang nagugutom. Kasama yung slave doon, nawala yung slavery. Kasi wala nang slavery. So yan po, no? Ito yung pang-5, no? Ar-riqab, no? At yung pang-6 ay yung algarimin. Ibig sabihin yung sila yung mga tao na kung saan lubog sa utang na nawala ng paraang makabayad sa kanilang utang. Garin. Yung algarin. Garin. So ito yung mga tao na kung saan wala na talaga silang kasi may mga tao na may bahay na pero lubog sa utang. utang. Grabe yung problema niya. Sobra pa yung sa mahirap. Kasi yung mahirap, walang naghabol sa kanila. Yun. Yung mga ganun tao na lubog sa utang, hinahabol yun. Ang buhay nila, delikado eh. Kasi nga yung sabi mo kanina dati namin, yung zaka, ito ay nagbibigay ng kaginhawaan. Wala talagang dapat maano. So, dahil nagbibigay, mag-zakat tayo doon sa kapatid natin Muslim lubog sa utang. Para makaano siya, maibsan ang kanyang paghihirap. Tsaka, para pang yun, sa kanyang sa kanyang puso. Oo, siyempre. Saka yung magkakaroon talaga siya ng peace of mind. Peace of mind. Yun. Mahirap na may utang. Maraming ganyan. Takot ka maglabas, no? Oo. Tapos yung kahihiyan ba? Yun, oo. So yun po ay isa sa mga alhamdulillah. Ang ilan yun? Yung pang-anim po. Pang-anim. At kung pang-7 po ay yung fi sabilillah. So ito po ay para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaaring ito ay sa dawa. O pag dumating yung gera. Yun. Na talaga ang gera ay pinapatay na lahat ng Muslim. Naging oppress. Naging oppress na. Hindi naman yung sinasabi natin gera na ikaw ang oppress. Kasi Islam is always defensive. Hindi tayo offense. Defensive yun. Defensive po ang Muslim po talaga ng una. So yan po, no, ang tinatawag natin na bibigyan ng zakat. No? So yun. At ang panghuli po, at ito ang panghuli ay yung al-ibnu as-sabil. Ibig sabihin yung ating mga kapatid na maglalakbay,
no, na kung saan kinapos sa panggastos, no, na kung saan dapat itong bigyan ng zaka kahit na siya ay mayaman nung sa kanyang lugar, kahit na siya ay mayaman sa kanyang lugar, subalit yung nandun sa kanyang paglalakbay na naunabusan siya. Oo, kasi At saka na experience yan ng aking mga pinsan. Nagpunta sila doon sa Luzon. Wala na sila. So talagang punta sila sa mga masjid. Naghingi sila ng doon sa imam na. So alhamdulillah, no? Nakauwi talaga sila. Kasi marami sila kasi nung time yung nag-aaral ako sana doon sa Baguio. So sa 10 kami, parang ako lang natanggap. Gusto nila na dalhin talaga yung mga bata doon. Kasama ko para talaga sure na matanggap pakiusapan malay mo makapasok yung makapasok ko. So unfortunately hindi talaga ako lang matanggap. So umuwi sila, yung pera nila talagang naubos, kunti lang talaga yung natira. So yun ang ano nila. So alhamdulillah. So maganda yun. Maraming ganyan. Pag nasa travel ka, journey ka, tapos naubusan ka ng, lalo na nung unang panahon, nakakamelo ka lang. Saka nakapagaganda dyan, Dato' Hamid. Kasi yung pagka-travel, yung mga traveler natin mga kapatid, is isa yun sa kanilang isa yun sa mga tao na yung kanilang mga dua is mustajab. Yung walang harang. Yung nakatanggap-tanggap. Diretso katanggap-tanggap. So malay mo sila, nagluluwa sa iyo na naway biyayaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung nagtatravel yan, may kasamang kaligawan yan, maliligaw. Kaya mayroon silang dapat pangangailangan para di maligaw, makabalik sa pinaroonan nila. So, kung sino man ang tumutulong sa mga traveler, talagang malaking kaginawa doon sa nagtatravel. So, kasama sila na yung pinakahuling qualified na mabigyan ng zakat. So ito po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, faridatun min Allah. Ibig sabihin ng farida, yung obligasyon yan galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. May tanong ako, nasaan yung orphan doon? Orphan. Yung walang nanay, walang tatay. Siguro sa Al-Furqa. Pukara. Pukara. Walang nasabi dito eh. Baka miskin, saka Pukara. Pwede rin. Kasi kasya sila dun eh. Sa mga may hirap. Wala talaga. Wala. Usually yung mga orphan, mga ulila po, mga magulang, mga bata pa. Sakop dun sa dalawa dun sa miskin, saka sa Pukara. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faridatun min Allah. Ito ay obligasyon na talagang ginutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na ang isang obligasyon o isang wajib o obligado, kapag ginawa ng isang Muslim, nagkakaroon siya ng gantimpala. Yes. Subalit kung kanyang iniwan hindi niya ginampanan, magkakasala siya. Ulit-ulit natin sasabihin sa sarili natin yan, saka sa ating mga paalala sa ating mga kapatid. Pag obligasyon, pag di mo ginawa, magkakasala ka. Diba? Halimbawa, yung sala. Kaya yung sala, ganoon din ang zakat. Kasi magsama yun eh. Meron akong narinig na isa sa ating mga ulama. Tama po ba, Dato' Abdul Fattah? Sa Quran daw, parating nagbibigkas dyan ang sala, zakat. Sala, zakat. Pero binilang daw, yung word by word sa Quran, mas nakalamang ang zakat. Yun ang narinig ko eh. Yung binilang. Ang gandang ano yan. Maganda. Narinig ko yan. Pero yung naano ko, sabi ko, ganun pala. Yung mabasa natin palagi sa Quran. Pero hindi sobrang malayo. So, parati silang magkasama sala, zakat, pero lumamang ang zakat. Binilang. Example lang to, halimbawa, 100 na word sa sala, sa Quran, na hinanap doon. Tapos 110, ang zakat. So, palagi natin nakikita sa Quran ay talagang magkasama ito. No? Yung sample ka nga. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa aqimus sala wa tu'tiz zakah. Itindig ang sala, yung pagdarasal, at kayo ay magbigay ng zakah. Parati yan eh.
Sa mga ayam, nakalilinig Yan, mo oh. sala, zaka, Salat. ikamusala. Yan. So yan po ay tinatanda natin na yung mga karapat-dapat po na bigyan po ng zakat. So, alhamdulillah, naway sa mga tao na talagang nauobliga no, na magbigay ng zakat. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu alimun hakim. At si Allah ang nakakaalam at siya ang nagbibigay ng pantay na batas. Talagang ano, no? Hakim, Hakim, alim, at saka nakakaalam. alim. At saka, ibig sabihin ng alimun hakim ay yung mga tao na hindi nagbibigay ng zakat na obligado sila, huwag kayong pakumpiyansa. Yes. Kasi hindi ibig sabihin na walang nakakita sa inyo, walang nakakaalam. Alim eh. Ang Allah ang nakakita. All knowing. All knowing. Oh. Lahat. Tapos yung hakim, the most wise. Oh. Saka yung Wise, yung no? talagang judge. Hakim, the Nagbibigay. most wise. Yung Yung papataw ng talagang hindi isa na pwede, kong batas. hindi tayo pwedeng sekreto. Yun, oh. At ikaw lang nakakaalam. Ang Allah. Ano yun mga ayab eh? Yun, ayat eh. Yun, kadugtong yun ng ano. Yun yung huli. Oh, yun ang huli. Ina mo, sabi ng Allah, pag hindi niyo binigay yan, Yan. Oh. yung sa kanya obligasyon niya, ako nakakalam sa lahat. Yun. Tama. At ako rin ang punong-puno ng wisdom, Yun. the most wise. Yun. Kaya huwag niya akong lukuhin. Parang ganun ba? Di ba? Parang may ano ba, yung pagkahangad at saka yung nagbibigay ng warning sa mga tao. Nagdidictate. Yan, oo. Kasi yun talaga, ano eh, para ma-impose mo Yun, oo. yung At rules saka na may gano'n. encourage yung mga tao din. Oo. Parang may encourage, may targib at saka tarhib. Yung nga eh. Encourage at saka ano din. Yan parati ko napapasin, Ostad. Kahit pag tayo, kaya sa mga nakikita ko sa napapanood ko, narinig mo naman, ang unang-una, pinapaalam mo na sa'yo ng Allah. Ito. Binibigyan ka niya ng knowledge. Tapos, sunod, i-encourage ka niya. Tapos, encourage ka niya lahat ng motivation. Lahat ng magandang ano. Tapos, huli, talagang ididim ka niya. Pag di mo ginawa to, Yun. may nakalaan ano, di ba? Kasi, Tapos mayroon pa eh. Pinakahuli. Ako ay mapagpatawad. Yun. Yan, di ba? Yun ang napansin ko eh. Sa mga, yun talaga. No? Kasi siyempre, ang tao, talagang nandun sa kanya yung kahinaan. yun na eh. Basahin mo yung mga aya, di ba? Parang, Saka, in order yun. ha? ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba po? Yun ang sabi natin. Sino ang kanyang patatawarin kung walang taong nakakagawa ng Kaya nga kalikaran? eh. Sinabi pa nga sa Quran na kapag ang tao ay hindi nagkakasala, papalitan ng mga bagong tao na sila ay nagkakasala at sila ay dumadaing sa tagapaglikha. So yun ay mercy yun ng Allah subhanahu wa Yun ta'ala. ang mercy ng Allah. So, inshallah po, no, sa ating mga kapatid na alam natin na kung kayo po ay talagang may kakayahan na magbigay ng saka, naway ang sa mga panahon na hindi nyo naibigay, naway maghihingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At naway isabuhay po natin no, itong pagbibigay ito ng saka sa mga taong talagang mayroong nagiging obligado po sa inyo itong saka. At naway kung ibigay niyo ito ay naway ibigay niyo ito sa mga karapat-dapat. No? Now, Ustad, sige, doon ka na sa different, to Oh, differentiate. yung zakatul fitr. Zakatul fitr doon sa So, ano ba ang kaibahan ng itong zaka na obligadong zaka na kaibahan sa zakatul fitr? Kasi ang pagkakalam kasi ng zakatul fitr at saka yung zaka ay magkatulad. parehas lang. Sabi nila parehas So, ng zaka. ang pagkaintindi ng iba, parehas lang na ibibigay. Yun, parehas zaka. Anong zaka, yun na din ang zakatul fitr. Yun, oo. So, ang zakatul fitr po, ito po ay kawang-gawa no, na ibibigay ng isang Muslim sa gabi ng Eid al-Fitr. Ito yung pinakasunna, no? Yung feast ng Oh. O sa araw mismo ng Eid al-Fitr na kung saan hindi pa nag-umpisa yung khutbah. yung Salatul- po yung salatul- katapusan ng Ramadan. Yun. Last day of Ramadan. Hindi, ito yung ano, Ano no? ba? Yung, After Ramadan. Yun, Shawwal. Tapos feast. First year, Shawwal, no? Feast po yung fiesta. Fiesta. Pag ano, So, dapat may bigay yan bago bago magsala. magsala. Salatul Kasi pag naibigay mo after yung sala, yung dasal doon po sa
first day after Ramadan, Yan. para maintindihan ng ating mga kapatid na hindi Muslim. Pag di mo na ibigay yun, tapos sala na, hindi na counted yun. No? Hindi na siya zakatul fitr. Nagiging sadaka na siya. Eh kaso, obligado kasi yung zakatul fitr. Yan. Oh. So ito po ang tinatawag natin na pagbibigay ng tinatawag natin na kawang gawa na kung saan ito ay isang sa o yung tinatawag natin ng sa ay pagkain at ayon sa pagkain ng isang bansa. Kung ano yung kinakain ng isang bansa, yun ang dapat ibigay. Sa atin dito, bigas. Bigas. Oh. Doon sa iba, barley. Oh. Doon sa iba naman, wheat. Oh, yung Sa Saudi, roti. dates. Oh, dates. Oh, so ito po yung ano, at yung basehan dito po ay yung iba sinasabi na 2.4 kilos, yung iba naman 3 kilos, yung iba naman 2.7 grams. Oh, isa kang gantang. Isang sa Yung gantang. gantangan. Yung parang dilata. Yun, oh. Pero hindi, nung bata ko, akala ko yung Gantang isang din sa kilo amin, eh. gantang din sa Gantang din sa Bisaya. Oo. So, akala ko nung bata ko, yun ang 1 kilo. Isa gantang. Yung pala, ilang kilo yun? Iwan ko lang kasi yung gantang kasi sa amin, yung alam mo yung malaking sardinas. Oh, parang ganun yun. Yung anim. Anim. So, hindi pa siguro 1 kilo, no? Sobra siguro. Sobra na konti, Oo, na bigas. No? Kasi yung 1 kilo, tama yun. Kasi yung, alam mo yung malaking sardinas, yung equivalent ng 1 kilo niyan is 2 ganun at saka medyo kalahati. Bigas. So sakto kasi 2 point plus eh. Oh, yun. Yun. So yun ang isang gantang. No? Pero pag walang bigas, yung presyo niya, halimbawa, 2 kilos yan Oh. na bigas. Dahil wala kang bigas, kung merong, halimbawa, worth 200 yun, halimbawa lang, 200 pesos, yun na lang ibibigay mo daw. Tama po ba? Alam, Dok, pero ito ay medyo may kunti. No? Hmm? Kasi ang sinasabi kasi Baka naman kasi kami, sabi ni Mami, magbigay kayo dyan, tapos siya bumibigay din ng bigas. Tapos yung bigas, siya namimigay. Kasi dapat yung ibigay hand to hand, yun talaga yung Hand to pagkain. Kasi walang na-mention sa hadith na mo i-convert to. So, kailangan ikaw ang magbubili ng bigas. Hindi kaya, nag-ano ka ng tao, nagbigay ka ng halaga, sabi mo sa tao, ibigay mo ito ng bigas, Oh, tapos pwede yun. pamigay mo dun sa mga Pwede yun. pwede yun. Oh, yun, yung ginagawa sa amin ni Mami. Kasi di ba, yung mga tao dun sa labas ng bansa, wala silang mabigyan ng zakat Oh, di ba? Tapos, siyempre, gusto na magbigay. So, nagpapabili sila ng bigas dito at dun. Tsaka hindi lang yun. Halimbawa, yung entitled, halimbawa, yung sa probinsya, Yun. tapos nandun ka sa Manila. Sige, ito yung mga kamag-anak na, halimbawa, ulila. O sige, kung papadala ko ng bili ng bigas dyan. Tama po ba? So, ito po ay ibinibigay sa mga mahirap at kapuspalad. Ayan na yan. No? Na nakatira sa kanilang bayan. No? Ito ay Kaya pala, tama, sa bayan. No? Kahit na nandun ako sa Manila, papadala kami. Kasi doon namin binibigay dun sa mga kapitbahay o kamag-anak na mahirap. at ang purpose nito po ay ito po ay bilang panlinis sa pag-aayuno at pagpapakain sa mga mahirap. Parang yan yung conclusion. Parang nandyan yung fasting natin. Yung ginawa natin good deed sa Ramadan. Para ma-complete package niya, ibabox mo na. Para maging presentable na sa aula. Parang yung box yun, yung zakatul fitr. Kasi pag di mo binax yan, baka mahulog o masayang. Parang ganun ba? So, parang, hindi, lang. No? Kasi kung wala yan, di mo po purified yung mo. Malilinis. Kasi malinis na ng pag-aayun natin. Kasi may mga... Kung kalimutan, obligasyon yan. Yun. So, obligado. Buti kung sundan lang. At saka yung nakaganda ng zakatul fitr. Kasi, siyempre, ito yung zakatul fitr, ito yung Eid. Yung fitr. Ito ay araw ng pagsasaya. Paggalak. No? So, siyempre, yung mga brothers and sisters natin, yung mga mahihirap na walang makain sa araw na yan. Kapag nabigyan natin sila ng zakatul fitr, masaya din sila. May tanong ako.
Pati yung anak kong maliit, ibibigay mo nung sa katong-fit, Yeah. kahit na hindi siya nag-fasting, di ba? Bigyan talaga. Yung lahat ng nasa bahay. Nasa bahay, yun yun eh. So, alhamdulillah. Kung may kaya ka, Kung may kaya ka. Kung may kaya. alhamdulillah, napakaliit na ang binibigay natin. Pero kung yan ay naibibigay sa mga mahirap, magiging pantay-pantay tayo eh. Di ba? At saka sa araw na yan, lahat tayo magsasaya. Oo naman, masaya tayo pag Idul Fitr. So, yun ang diferensya, no? Saka, yung sa Idul Fitr naman, inshallah pag-uusapan natin. No? At saka, may kasabihan na, laysan Eid man labisan jadid, walakin na Eid man yakapu wa'id. Ibig sabihin nun na, yung Eid daw, yung salat na Eid, ay hindi para sa sino man ang nagsusuot ng mga bagong gamit. Oh. Kundi para ito sa mga taong may takot sa araw ng pagpupo. Wow. Kasi yan ang nangyari kasi kadalasan eh, sa Eid, pagkandahan ng gamit. Pero okay yun, kasi maganda yun. Yun yung Arabic niya, yung binanggit. Oo. Hadis ba yun? O, dito Parang, lang. parang ano yun, hadith yun. Oo. Parang nasa hadith yun, alahanan yun. O, sayings lang ng mga unang mga Muslim scholars natin. I-check natin yun, no? So yun, no? So yun, Kasi nung karamihan, papormahan niya. Pasada, no? Ayun, nung nasa Manila kami, kasi nandyan, yung mga kokterin, yung mga social na lahat, nag-aanoan yan eh. Anong magandang forma eh. No? So, tama ka. Dato Abdul Fattah. So, So inshallah, inshallah, next natin na topic, inshallah, papasok na tayo sa puwasa. inshallah, sa fasting, sa Ramadan, sa Sa pag-ayun. bitayin ko muna sila, Dato Abdul Fattah. Inshallah, sana makabot tayo doon itong darating na Thursday po. Thursday, ano ba ngayon? Sa April na tayo. Oh, so, itong darating na Thursday, meron po kaming live, yung Jama namin rito. Meron tayong mga brothers and sisters na Muslim rito. I-discuss natin, no? Lahat tayo gustong matuto. Yung parang 2 hours, 7 to 9 Yan. p.m. Sa gabi naman eh. After Aisha, kasi yun yung itikaf natin, doon na lang natin gagamitin. No? So 7 to 9 p.m. 2 oras, lahat ng pag-usapan ay magpatungkol sa preparasyon sa batas, techniques, at saka yung preparation sa Ramadan. Lahat ng dapat gawin. Nakakasira, Anong nakakasira, ano yung rewards. anong mga rewards, ang dami. Kasi parang ano yan eh, kung talagang seryoso po tayo sa Ramadan, dapat may preparation ka. Hindi yung basta mag-Ramadan ka lang, katulad ng bata tayo na hindi lang kakain, no? Iftar yung ano eh. Parang iftar lang. Hindi na gano'n, no? So, kailangan may preparation tayo, bro. Kasi ano yan eh, doon makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung seryoso tayo sa Ramadan. Kasi yan ang mabiyayang buwan eh. So, sayang kasi pag wala tayong preparation, walang kanaman, umaasa tayo na nakuha natin yung kantimpala pero sa kabilang buhay wala pala. So, alhamdulillah Ustad, no, matulungan mo kami lahat tayo rito. Saka sa mga panood natin o taga-subaybay natin sa Thursday na lahat ay bigyan tayo ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, pwede rin tayo magkaroon ng open forum doon. Yung mga brothers and sisters natin pwede magtanong. Ayaw naman magpakita sa video para hindi mahiya sa mga tanong. Kasi baka mamaya sabihin na ako ay kunti lang ang kaalaman ko. So kung makikita lang mukha doon eh, tayo lang. Ako, magtatanong din ako. Hindi naman ako ustad. Ano lang naman ako. Sa abot natin kaya. Host lang siguro. Host. Okay? So, alhamdulillah, magpapaalam tayo, Ustad. Ako muna, no? Inshallah ta'ala, pagdasal natin, idua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po kasama ang ating mga magulang, mga asawa at anak, pamilya, kaibigan,
umat ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na umabot po tayo sa darating na Ramadan. At Hamid, baka may nakalimutan ka, baka mayroon ka gusto ng Ako nga, no? Uy, baka mamaya mayroon na naman hindi, mahina yung internet. Ay, meron pala rito. Oo. Pero si Yam Yunus, ang dato, ang ating spirit na nakakulong doon sa quarantine. Kasi siya nagbabantay. Malapit na lalabas. Mashallah, barakallah. Oh. Ito naman si Jabar, brand ko to, no? Isang tablig din. Alam mo, nung nagtablig yan, lalong yumaman yan eh. Negosyante sa Manila yan. Kasi nga, pag tinrabaho mo ang dawa, ay bibigyan ka ng, binibisto ko na yung brand eh, biyaya ng Allah. Kasi nga, yung binibigay niya sa'yo ng asbab ay ginagamit mo rin sa agaman niya. Di ba? So, lahat ng nagsusumikap, ano? Kasi talagang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Ipaparamdam ko sa'yo dito sa mundo, hindi lang sa akhirat. Pag talagang nagpaka-sumikap ka, nagsusumikap ka, no? So, actually, ito. Yung ating cameraman, baka... Meron ba dyan? Meron dyan Jamal? Abdul Jamal? Meron ba dyan? Kasi ito, yung share lang eh. Si Yunus Ali, at saka si Amrosi Arumpak. Yan. Yung tito ko na Yunus Ali, no? Masyo yan. Yung father niya, no? Si dinadadi namin eh. Matagal yan na si dating Vice Mayor yan. Matagal yan naging administrator sa Budin Mosque. Marami dito. Yes. So, uncle ko yan, first cousin. Marami dito. Dato, si Sadat bin Musa. Yan, si Brother Sadat. Pinsan ko yan, Jenalan. Ay, hindi ko pinsan. Tito ko. Tito ko o grandfather ko. Jenalan yan. Hindi kasi ito yung Yun yung Si dawa. Jam Diem. Yan yung hipag ko. No, asawa ng kapatid Si ko. Jabar Apo Abanto. Yun, yung Brad. Isang tablig yan na talagang grabe, no? Yung isa? Sino pa? Si Ain Ibrahim Kay. Yung kabats ni Kuya King yan, saka si Timea, no? Si Ain, isang BIR yan, no? Ano yung isa? Yung una pa na, no? Yung una si Doc, si Sadat bin Musa. Hindi, yung isa. Si Arabic man to yung pangalan, di ko maano. Baka yan yung kapatid ko na Arabic na sa Saudi. Si si shout out kay Suhail Kusingan. Yung ating napaka-mainhin, modest. Makita mo marami sa Sabah na ganyan, no? Marami akong, yung alam mo, kasi anak ng alim yan. Kaya siyang imam natin dito, no? Yun ang ugali ng Abu Bakar. Matigas. Baka doon tayo malapit kay Umar. At last Doc, si Mincho Darumimbang. Nasa Lumangko. Nasa Saudi Arabia yan. Siya, tito ko yan, first cousin ni Daddy, na alos kay dad ko. Kamamatay lang nung atin niya na tita ko rin, na sana surga no Allah, no? So, Mincho, no? May tito ko, Mincho, no? Lumangko. Pero pa, yun muna mong, Assalamualaikum sa inyong lahat. No? Si Yunus Ali na to, at saka si Amrosi Arumpak. Yan, si Arumpak. Bayaw ko rin yan. Mga taga-piyaga ko yan, no? Bayaw at saka, bayaw ba? Mayroon pang humabol si Gerald Pahardo. Ito yun. Doktor yan. Chong. Ito, nire-recruit ko yan eh. Pero hindi Muslim yan. Pero galing Muslim eh. Ano ba sinabi niya? Bad boy? Wala lang, siya, wave lang siya. Nag-wave. Toy pala. Toy. Si Doc Gerald Gerardo Pahardo. So brother, kailangan magmumuslim. Ano yan? Matangkad yan. 6 footer yan eh. So, sino pa? Okay na, wala Shoot na. out natin, no? Wala na. So, ikaw naman. Ano nga pala? Last, bago ikaw.
gusto kong purihin ang ating cameraman. Oh, yan. Sana Naririnig nila dyan sa side, back speaker no, ng ating camera. No? Wala tayo rito kung hindi siya nandyan eh. Ang pinaka-guwabo kong kalagan sa Mate. Ano ba? Mate yun, no? Mati. Sa Davao. Ano to eh, native to ng Mati, no? Yung isang mga Muslim dyan na tribo na muntik lang silang maubos kasi lumaban sila sa ano eh, no? Kaya konti lang naririnig sa kalagan. So, ayan, si Jamal. Brother Bamber Muran. Bamber Muran. Race contest pala yun eh. Si Jamal, Brother Jamal. No? So, Torimocha. Assalamualaikum. Alaikum salam, brother, no? So, yan ha. Pinuri ka na namin. So, alhamdulillah po, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay ng ating programa po, pagsisikap ng Indai, naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nais ko pong ipaalam din sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga kaibigan natin po ng mga Muslim sa Bayugan City, na magkakaroon po tayo ng motorcade no, ngayong April 11 po. No? At ang ating saan tayo magkikita-kita po doon po sa masjid no, ng CICDCI sa Andanan po, doon yung start line po natin upang magbigay ng tarpaulin at saka yung pluglets. So naway inshallah ang makaatin po kung meron kayong sasakyan o anumang klaseng sasakyan meron kayo ay punta po kayo doon at saka pagkatapos po ng motorcade mayroon tayong konting salo-salo at saka magkakaroon po tayo ng forum o yung symposium patungkol po sa preparation po ng ating mabiyayang buwan po ng Ramadan. Sa aking mga kapatid po ng mga Muslim, magandang gayon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganon din sa ating mga kaibigan at mga kapatid ng mga hindi mga Muslim. Maraming po salamat at magandang gayon po sa inyong lahat.